Lumipas ang ilang mga araw at ganoon pa rin ang takbo ng buhay ni Samantha. Babangon, maliligo, didiretso sa cake shop, uuwi, sisilip sa mansyon ng kanyang mag-ama. Walang gana itong bumangon galing sa kama. Sabado ngayon ng umaga, kaya normal lang ang makaramdaman pagod at pamimigat ng kanyang katawan. Namiss niya na rin ang kanyang anak dahil simula noong nakaraang Sabado lang ang huli nilang pagkikita dahil pinilit daw nito ang ama na kausapin ito. Kagabi rin ay napatawag ito sa kanya, hiniling ng anak nito na doon ito makitulog sa kanila, ngunit umayaw ito. Baka hindi pa makatulog ang ama nito dahil sa inis sa niya kay Samantha pag nagkataon. Malapit na rin ang kaarawan ng mahal niya, ngunit wala pa rin itong maisip na ibibigay dito. Isa lang ang tanging hiling ni Samantha, ang mapatawad siya ni Tyrone sa mismong araw ng kaarawan nito. Maraming gustong gawin ang dalaga gayong wala pa itong karanasan sa pagsiselebrar ng kaarawan, gusto niyang sumaya ito kahit ngayon man lang. Ang tanging problema nga lang ay galit pa rin ito sa kanya. Hindi niya rin naman masisisi ang lalaki dahil kasalanan niya naman. Itinukod na lamang nito ang kanang siko sa tuhod at inis na sinuklay ang buhok na gumugulo sa kanyang mukha. Tumayo na lamang ito at tamad na tumungo sa banyo upang gawin ang nakasanayan. Pagkatapos ang mahigit 25 minuto ay lumabas na ito sa banyo nito upang magbihis at mag-ayos sa sarili. Pagkatapos ay lumabas na ito at dumiretso sa sala upang magpahinga. Binuksan niya ang telebisyon at umupo na sa di-kalakihang couch na nasa harap nito. Bihira na lamang itong nakakapanood nito dahil sa abala ito sa kanyang negosyo. Sumandal ito sa upuan habang suklay-suklay ang kanyang buhok na hanggang balikat. Dinampot nito ang remote control gamit ang libreng kamay niya at naghanap ng magandang channel. Itinigil nito ang kakapindot ng next button nang may nagnakaw ng kanyang atensyon. Isa itong teleserye at isa pa sa nga iniidolo niya pa ang mga gumanap dito. Inayos niya ang kanyang pag-upo at itinutok ang paningin sa palabas. Nakakapanghinayang nga lang ay nasa gitna na ito ng pelikula at hindi man lang niya nakita ang titulo nito. Kahit na alam niyang kakang-isip lang ang lahat ng kanyang nakikita, ay nakaramdaman pa rin siya ng pagkainggit sa mga bida. Paano ba naman kasi ang sweet-sweet ng mga ito? Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkainggit. Sa mga sumunod na senaryo, ipinakita ang babae na parang abala sa paghanda ng mga kagamitan sa loob ng isang kwarto. Maya-maya ay ipinakita na naman ang lalaki, naglakad ito papasok sa bahay na tila pagod sa trabaho. At doon, ginulat ng babae ang kanyang nobyo sa pagsigaw ng surprise na ikinatigil naman ni Samantha. Ilang segundo itong nakatitig sa telebisyon hanggang sa unti-unting kumurba ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Iniwas kaagad nito ang tingin sa pinapanood at inilipat sa katabing larawan nito. Larawan nilang tatlo, ang kaisa-isang litrato na meron siya at kumpleto silang tatlo. That picture was took 3 years ago, when they celebrated her son's 8th month of existence. Lumikha kaagad ng iba't ibang ideya ang kanyang utak na ikinabibilis ng pagtibok ng kanyang puso. As what she always wanted since before. She wanted her husband to experience what birthday surprise feels like. Naalala niya kasi noong namamalagi pa ito sa bahay nila, ikinwento nito na wala pa itong karanasan sa mga birthday surprises simula noong bata pa siya ay palagi nang busy ang kanyang mga magulang sa kanilang business. Pinilit pa nitong pigilan ang ngiting pilit na lumalapad sa kanyang mukha, ngunit bigo ito. Paano kaya kung imbitahin ko ang mga kamag-anak niya para naman masumaya siya? Malapit na ang kaarawan ni Tyrone, at hindi nakakayanin ang paghahanda ng marangyang sorpresa sa isang araw lamang. Kaya mas maganda siguro kung katulad na lang din sa pelikula, sa bahay lamang nito. Kesa magsayang ng oras kakaupo doon, tumayo na si Samantha at dali-daling kinuha ang laptop sa loob ng kwarto nito at binuksan ang kanyang Facebook account. Hindi niya talaga hilig ang paggamit nito, ngunit ito na lang ang tanging paraan upang makontak niya ang mga kapamilya ni Tyrone na kakilala niyang naninirahan lamang dito sa Pilipinas. She tried to search the name of Tyrone's mother. Cassandra Martinez Madrigal, laking pasasalamat pa nito naman nang lumabas ang pangalan nito. Hindi na nito pinindot ang add friend bagkus, dumiretso na ito sa send message, wala rin naman yung silbi at hindi rin naman siya gumagamit nito. Sinunod niya na ang iba pang mga kamag-anak nito. Habang naghahanap ito ng mga kamag-anak nitong Madrigal, nabasa nito ang pangalang kahit kailan ay hindi niya makakalimutan.
Fernando Madrigal, she felt her another pang on her chest as those memories suddenly flashed on her head. Tyrone, bakit ba galit na galit ka sa'kin? Oh, you're acting like an innocent kid, you bitch. Nakalimutan mo na sigurong namatay si Daddy dahil sa'yo, dahil dyan sa kalandian mo nasira mo ang imahe ng kumpanya namin. Nakalimutan mo na ba? Hija, come in. Don't be tiray, you are welcome here in our family. Just don't mind, Son. Isang ngiti ang bumungad kay Samantha nang buksan ng isang kasambahay ang malaking pinto ng mansyon ng pamilya Madrigal. Nakaakbay ang ama nito sa kanyang asawa habang nakatingin sa dalaga. Nahihiyang umiti ito sa mag-asawa at nilapitan sila isa-isa upang magmano. Sinundan nito ng tingin ang imaheng naglalakad at padabog na umakyat upang pumasok sa kanyang kwarto at doon ay magkukulong. Ito ang araw na magkikita daw sila ng mga magulang ng binata matapos ang isang gabing iyon. Ang gabing hindi niya inakalang mangyayari sa buong buhay ng dalaga at sa lalaking hinahangaan pa nito simula noong tumuntong ito ng high school. Naimbitahan lang naman itong dumalo sa isang party ng kanyang kaklase at hinamon pa itong uminom, at dahil unang beses lamang itong makainom ng alak mabilis tumalab ang inuming iyon sa kanya. Dahil pa sa karebeldehang ginawa niya ay nagawa niyang paiyakin ang ina sa harap niya. Nasira nga naman ang mga pangarap nito para sa anak ng dahil lang sa isang gabing pagkakamaling iyon. Sa edad na 18 ay naikasal na sila. Napapunas na lamang ng luha si Samantha nang maalala ang mga iyon. Iniling na lamang nito ang kanyang ulo at nagpatuloy sa ginagawa. She wants to visit Fernando's grave, she wants to say sorry. Simula noong inilibing ama ng kanyang asawa ay hindi nito nagawang bisitahin ang libingan nito kahit isang beses. After several hours, she is finally done. Hindi naman ganoon kadami ang inimbetahan niya, iyon lang naman kasi ang kakilala niya. Ngayon ay kailangan niya ng bumili ng mga kakailanganing kagamitan upang idedesenyo sa bahay nito. Simple man ngunit sisiguraduhin niyang hinding-hindi makakalimutan ni Tyrone ang kaarawan niyang iyon. What the fuck do you think you are doing? Galit na sigaw ni Tyrone sa babaeng empleyado nito. Napayuko na lamang ang dalaga at humingi kaagad ng tawad dito. Pabagsak na umupo si Tyrone sa swivel chair nito at hinilot ang sentido ng kanyang ulo dahil sa nararamdamang stress. Hindi rin kasi nakikisabay ang panahon sa kanya, ngayon pa naging tanga ang mga empleyado niya kung kailan mainit ang ulo niya. Sino bang hindi magagalit doon? Napalingon na lamang ito sa ginagawa nang marinig niya ang ingay ng telepono na nasa gilid lamang nito. Inis niyang dinampot ang bagay na iyon at inilagay malapit sa tenga niya. Daddy, isang matinis na boses ang bumungad sa kanya. Pakiramdam nito ay naglaho ang sakit ng ulo na kanina inararamdaman niya nang marinig nito ang boses ng anak. Baby, who thought? Of course, Daddy. Yaya is the one who dialed you. Natawa na lamang ito sa sagot ng anak. Don't roll your eyes, he smiled while imagining the possible reaction if his son. How did you know, Daddy? I have magic powers, son, he joked. Great. You're indeed a living Superman, Dad. Puno ng paghangang wika ng anak nito na ikinatawa na lamang nito. Well, how's it baby doing? Pag-iba na lamang nito sa usapan. I am doing great, Daddy. You know, I also told Yaya to call Tita Sam's number. And she said something, and I should keep it because it is our secret, his son babbled. Nang marinig nito ang pangalan niya pakiramdam niya ay natigil ang kanyang paghinga sa ilang mga segundo. Nakakainis lang dahil pilit nitong ipinaalala sa kanyang sarili na galit siya sa babaeng iyon, ngunit sa tuwing natirinig Nuya ang pangalan niya ay naglalaho ang galit na iyon. Oh, what secret? He asked. Oh, come on. I said it's a secret, Daddy, napailing na lamang ito sa sinabi ng anak. Ano naman kaya ang pinaplano ng babaeng iyon sa anak nito? Inaamin niya nito. Galit ito sa kanya, ngunit hindi naman ito ang sapat na dahilan upang tanggalan niya ng karapatang makipagkita sa anak nito. Hindi man niya masabi ang katotohanan, ngunit nagsiselos siya. Nagsiselos siya nang malamang hindi sila sinulpot ni Samantha dahil mas inuna nito ang kinikilala nitong kaibigan, si Tristan. Inilagay na nito ang mga bagay na nabili sa isang malapad na mesa sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kama. Alas 5 na ng gabi nang makauwi si Samantha galing sa pamimili ng mga kagamitan. Sandaling ipinikit nito ang kanyang mga mata upang makapagpahinga.
Tila isa siyang estudyante at abala ito sa paggawa ng project na ipapasa na bukas makalawa. Magdamag niyang ginagawa ang mga iyon. Ang plano niya kasi ay ready to use na ang mga ito, kaya maaga pa ay nagsimula na niyang gupit-gupitin ang mga iyon. Habang ginagawa ang mga iyon, may kape ito sa tabi niya iniinom niya para naman hindi siya gaanong makaramdam ng antok. Alas 4:15 na ng umaga nang matapos niya ang mga iyon. Pakiramdam niya ay namimigat ang kanyang mga mata at kahit anong gawing pagdilat ay kusa talagang pumipikit, kaya ay humiga na lamang ito sa kanyang kama at umidlip. Lumipas ang 3 araw at ngayon ay ang espesyal na araw ni Tyrone. Nagising ito na walang Luke na sumasalampak sa kanyang kama at babatiin siya. Naalala niya, today is his birthday. He was expecting that Luke will jump at the top of him and greet him, nakakapanibago lang. Leon pa naman ang hinihintay niya. Nagtungo ito sa sala ng kanilang bahay at naabutan niya ang kanyang anak na magiliw na nakikipag-usap sa kanilang mga kasambahay at tila may tinatanong ito. He just smiled, naglakad ito papalapit sa mga ito. Hey, he greeted. Napalingon naman dito ang mga kasambahay, pati na rin ang kanyang anak at masayang tumakbo papalapit dito. Good morning, Daddy, his son hugged him tightly. He was expecting more than just a good morning. Ginulo nito ng bahagya ang malagong buhok ng anak nito. Maya-maya ay kumalas na sa pagkayakap ang anak nito at bumalik sa pwesto nito kanina. Good morning ho, sir. Happy Bear na patigil sa pagbati ang isa sa mga kasambahay namin nang sikuhin ito ng anak nito na ikinunot ng noo ni Tyrone. Naging isang normal na araw lang iyon para kay Tyrone. Walang bumabati sa kanya, kumakain lang sila ng almusal, kasama ang anak, pinaghandaan nila ito ng masusuot at kung ano-ano pa. Tila hindi nila naalala ang kaarawan nito na ikinadismaya niya. Nakarating na lang ito sa gusali ng kanilang kumpanya. Doon niya narinig ang maraming bati galing sa kanyang mga empleyado. Kahit papaano ay napangiti naman ito, panay pasasalamat pa ito. Sa kabilang dako naman, alas 9 na ng umaga at bihis na si Samantha. Handa na itong umalis sa tinutuluyan nitong kondominium upang tumungo sa bahay ng mag-ama. Sigurado itong wala na si Tyrone ngayon at kanina pa nakaalis, ito ang tamang tiyempo upang makapaghanda sila. Paparating na rin ang mga inembetahan niyang kapamilya ni Tyrone na dadaluhan sila mamaya. Hindi mabura sa mga labi nito ang ngiti na kanina pa ayaw mawala sa kanyang mga labi. Sana naman ay magustuhan niya. Nang makarating ay pinindot niya kaagad ang doorbell. Binuksan kaagad ito ng mga kasambahay, binati niya ito pagkatapos ay pumasok na ng tuluyan. Tinulungan siya ng anak na si Luke at iba pang mga tao doon na magdisenyo. At dahil sa kadaldalan ng mga kasambahay nito ay naging mas masaya sila. Mahigit 4 na oras nila iyong pinaghahandaan. Alas 3 na ng hapon nang matapos sila sa ginagawa. Sakto namang pagdating ng mga kamag-anak ni Tyrone, lalo na ang kanyang ina. Mabilis na pinunasan ni Samantha ang pawis na bumabalot sa kanyang mukha at mga braso at nahihiyang humarap sa ina ni Tyrone na ngayon ay kakarating lan. Oh God, I really missed you, my son. Thank you so much for inviting me here, Samantha, naluluhang sambit ng ina nito sa kanya habang hinahaplos ang kanyang kanang kamay. It's nothing, tita. Salamat din po kasi pinatawad niyo na po ako, she smiled. Ma'am Samantha, tumawag po si sir at sabi niya ay uwi ho siya mamayang alas 5 dahil ipapasyal niya daw po si Luke. Saad ni Betty, isa sa mga kasambahay nila dito. Nanlaki ang mga mata nito. Wala pa itong nabiling regalo para sa kanya. Kailangan niyang magmadali upang makaabot pa siya, wala pa naman itong kaide-ideya kung ano ang bibilhin niya. Betty, aalis muna ako. Bibili lang ako ng regalo para sa kanya. Is promised to be here before 5. Wika nito sa kasambahay, tumango naman ito kaya't nagpaalam na siya sa lahat ng mga tao roon. Nagtungo kaagad ito sa labas ng mansyon at sumakay na sa kanyang kotse. Ipinaandar niya na ang makina ng kotse at nagmaneho na patungo sa isang mall na hindi kalayuan. Nang makarating ay kaagad itong tumungo sa men's department at nagtanong-tanong sa mga salesladies at salesmen na nandoon. Hi, can I ask something? Wika nito sa isang saleslady. Sure you can, ma'am, she answered with a smile on her face. Anong pwedeng iregalo sa lalaki? She asked. Your boyfriend, ma'am, she asked. Is my husband. Samantha corrected.
Oh, one thing I'd like to suggest is this wristwatch, ma'am. I'm sure he would love it. Naglakad ito kaya naman sumunod si Samantha. Maraming ipinakita ang babae sa kanya, ngunit ni isa sa mga iyon ay wala siyang nagustuhan. Magaganda naman at mamahalin ang mga relo na nandoon, ngunit parang wala siyang nararamdamang kagustuhan at interes sa mga iyon. Nang mapaisip ay tinanggihan na lamang niya ang babae at umalis na sa lugar na iyon. Marami itong nadadaanan, marami itong nakikita, ngunit ni isa sa mga iyon ay ayaw niya. I'm not a materialistic person. As don't like gifts, besides, can buy everything I want. Gift comes from the heart, not money. Suddenly, she remembers something. Naalala niya ang sinabi ng asawa noong unang beses itong nagselebrar ng kaarawan na mabuti na ang relasyon nila at pilit pa itong binibigyan ni Samantha ng isang mamahaling regalo na pinag-ipunan niya. Ngunit ayaw niyang kunin bagkus ay nagalit pa ito. Ayaw nga pala nito sa mga regalo. 3:00 na ngunit wala pa rin itong nabili, panailakad pa rin ang kanyang nagawa. Kahit sana ay makakain lang ay ayaw niyang bilhin. Nang makaramdam ng pagod ay tuluyan na itong lumabas sa mall. Nawalan na ito ng pag-asa, wala naman talaga siyang alam na magugustuhan ni Tyrone. Nagtungo na ito sa parking lot at sumakay na. Napahawak na lamang ito sa manibela at isinandal ang ulo doon. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, parang ayaw na nito na gusto pang maghanap. Ano din naman ang silbi ng paghahanap kung ayaw nga nito sa material na mga regalo? Ilang minuto pa itong nanatili sa ganoong posisyon ang may biglang sumagi sa isip nitong bagay na ginawa niya. Napatuwid siya ng pag-upo at napatitig sa kawalan. Sinubok nitong alalahanin lahat dahil nakalimutan niya kung ano iyon at saan niya inilagay. Napangiti ito sa sariling naisip. Ibibigay ko sana iyon sa kanya noong pinakaunang taon ng aming pagsasama, kaso nawalan ako ng pag-asa dahil sa mismong araw na iyon ay nagdala ng babae si Tyrone sa kanilang bahay. Binuhay niya ang makina ng kanyang kotse at ipinatakbo na ito. Kumurba na naman ang mga labi niya. Sana naman ay hindi pa natapon ang bagay na iyon. Sa pagkaalala niya kasi ay itinago niya ito sa jewelry box niya sa bahay ng pamilya nito. Medyo baduy nga lang ang bracelet na iyon dahil kulay orange iyon at mayroong nakasulat na FE ampersand sa likurang bahagi. Nang makarating ay pumasok na kaagad ito sa loob ng kanilang bahay at kaagad na tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Hinalungkat niya ang mga jewelry box niyang nandoon. Ganoon na lang ang paglundag ng kanyang puso nang makita na niya sa wakas ang hinahanap niya. Pagkatapos noon ay kumuha na rin siya ng isang karton upang balutan ng bagay na iyon. Nang siplatan nito ang kanyang relos, 4:29 na pala. Ayaw nitong magsayang ng oras, baka kasi pagkarating niya ay sakto na rin ang pagpasok ni Tyrone. Nagpaalam na ito sa mga tauhan sa pamamahay at dali-daling lumabas upang sumakay ulit sa kotse niya. Maingat nitong inilagay ang maliit na lalagyan sa kanyang tabi at gawa na rin sa pagmamadali, hindi na niya nagawang ikabit ang seatbelt. Habang nagmamaneho ito ay bigla ang tumunog ang kanyang silpon. Nang sagutin niya ito ay nalaman niyang si Betty pala ang tumatawag. Ma'am, malapit na raw ho si Sir, pagpapaalam nito. Okay, don't worry. Bibilisan ko na lang ito, sagot nito at katulad nga ng kanyang sabi, binilisan pa nito ang pagtakbo ng kotse. Sige po, ma'am, sagot nito. Tinapos na nito ang tawag at inilagay na sa harap ang bagay. Habang nasa bayahe ay nakaramdam ng kaba si Samantha. Hindi niya alam kung bakit. Pero siguro ay dahil sa excited na siyang makaharap ulit si Tyrone. Kinakabahan siya na baka hindi niya ito magustuhan. Dahil sa mga iniisip, hindi niya namalayan ang sunod na nangyari. May nakita itong isang truck na nag-overtake sa isang kotse. Marahil ay hindi nito nakita ang kotse ni Samantha. Sinubukan nitong pumreno at lumiko, ngunit bigo pa rin siya, dahil huli na pala ang lahat. Nakaramdam siya ng isang matinis na bagay na dumaplis sa kanyang ulo, at mabigat na bagay na bumangga sa kanyang kaliwang braso. Wala na itong naalala, tanging sirena na lang ng mga ambulansya, at boses ng mga taong nasa paligid ang kanyang narinig. Hindi niya na kayang imulat ang kanyang mga mata at pakiramdam niya ay may humarang sa kanyang puso at mahirap itong makahinga. Itinigil ni Tyrone ang kotse sa harap ng kanilang bahay. Napakunot pa ang noo nito nang mapansing nakapatay ang ilaw dito. Saan naman kaya ang mga kasambahay nila? Saan ang anak niya?
Bakit hindi man lang niya marinig ang nakasanayan nito sa tuwing umuuwi siya? Iniling na lamang niya ang ulo at pilit na binubura ang mga bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Kinuha na nito ang susi sa kanyang kotse at tuluyan ng itong sinarado. Naglakad ito papasok ng bahay. Mas lalong napakunot ang noo nito nang makita bukas ang gate. He tried to calm himself. Hindi siya pwedeng lumabas kasama ang Anso kung mainit ang kanyang ulo. Sinarado na lamang nito ang gate at pumasok na sa bahay. Inilibot pa nito ang paningin sa paligid upang sana ay hanapin ang mga katulong, ngunit wala talaga siyang makalap ni isa. Hindi muna ito tuluyang pumasok sa bahay at lumiko muna sa likod bahay upang hanapin ang mga tao. Ngunit nakasarado rin ito at wala siyang makitang tao kahit isa man lang. Saan naman kaya nila dinala ang anak nito? Nakaramdam ng pagkainis ang lalaki sa naisip. Alam naman ng mga ito na uwi siya ng maaga upang sunduin ang anak at mamasyal sila, pero anong ginawa nila? Someone might lose their job. Dahil hindi mabuksan ang pinto sa likod, lumiko na kaagad siya sa harap at dahil sa inis ay padabog niyang binuksan ang malaking pinto. Gabuon na lamang ang kanyang pagkagulat nang biglang umilaw ang buong paligid ng bahay at bumungad sa kanya ang mga taong importante sa kanyang buhay. Surprise! Happy birthday, malakas at sabay nilang sigaw. Natawa pa ang lalaki dahil huli nang naipaputok ang confetti poppers dahil hindi nila alam kung paano ito pasabugin. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Nakatingin lamang siya sa mga ito at tila may hinanap na imahe. Naputol lamang ito nang lumapit ang kanyang ina sa kanya at mahigpit itong niyakap. Naiiyak na ito dahil sa sayang nararamdaman. "Oh, Yunwai son," his mother, Cassandra cried. "And mom, I missed you," pabulong nitong sambit at gumanti ng yakap sa ina. "I missed you too, baby." "To thank you for coming here, mom," he whispered. Kumalas naman kaagad sa pagkayakap ang kanyang ina. "Don't thank me." Pasalamatan si Samantha, she is the one who made this all. "She called me," wika nito na ikinatigil niya. "Samantha? Then, where is she?" he asked in curiosity. Hindi naman nakasagot ang kanyang ina dahil may biglaang yumakap sa mga hita nito. Nang tanawin niya, lumundag ang kanyang puso sa saya. "Happy birthday, Daddy," his son greeted him. He really thought that Luke forgot his daddy's special day. Binuhat niya ang kanyang anak at hinalikan ito sa kanyang mga pisngi. "Thank you, baby," saad nito sa anak. Lumapit na dito ang kanyang mga kamag-anak at isa-isa siyang binati. Namiss niya rin ang mga ito dahil kadalasan sa mga nagpunta ay mga pinsan niya. Nailayo lamang siya dahil kailangan na nilang lumipat ng tirahan kasama ang kanyang ama at ina. "Maraming salamat sa inyo," pagpapasalamat pa nito. "Sir, si Ma'am Samantha po ang nagplano ng mga ito. Kaya sa kanya ka po magpasalamat, andoon na naman ang panagalan niya." Narinig niya na naman ang isang babaeng kanina pa niya hinahanap. "Then where is she?" tanong ulit nito. "Liyan na nga po ang problema, sir. Umalis siya kanina at nangakong babalik ngayon, kaso mukhang natagalan siya, kakahanap na maibibigay sa inyo," si pagpapaliwanag ni Betty sa kanyang amo. Saglit na napatigil sa paghinga si Tyrone nang makaramdam siya ng kaba. "Tinawagan niyo na ba?" he asked. "Kanina pa lang po, sir." Sabi niya ay nagmamaneho na siya patungo rito kaso wala pa rin siya, dahil sa narinig ay binalot na ng kaba ang buong katawan ni Tyrone. Natahimik ang lahat nang marinig nila ang tumutunog na cellphone ni Tyrone. Hindi nila mawari ang nararamdaman. Kaagad na kinuha nito ang kanyang cellphone sa bulsa at binasa ang tumawag. It was from Samantha's mother. Nanginginig ang kanyang mga kamay na pinindot ang answer button. Napatingin pa ito sa mga taong nakatuon lang sa kanya ang atensyon. Hello, pauna nitong bati. Mas lalo itong kinabahan nang makarinig siya ng paghikbi sa kabilang linya. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. "Tyrone, ang anak ko." Ganoon lang ang sinabi, ngunit naintindihan niya na kaagad ang ibig nitong sabihin. Nawala ng lakas ang kanyang mga kamay dahilan upang malaglag ang kanyang hawak. "Ang anak ko," nang marinig ko ang mga katagang iyon, ay nagsimula ng magkagulo ang buong sistema ko. Hindi ko na namalayang naihulog ko na ang kanina ihawak kong telepono. Tyrone, what happened? Napalingon ako kay mommy na ngayon naglalakad na palapit sa akin.
Biglang bumigat ang aking paghinga na tila ilang segundo na lang ay mapuputulan na ako ng hininga. Sobrang bilis ang pagtibok ng aking puso na animoy lalabas na ito galing sa aking dibdib. Samantha! I almost whispered. Hindi ko na alintana ang bawat kilos na aking ginagawa. Ang sunod ko na lang nalaman ay lumuhod ako at tiningnan ang anak ko na ngayoy inosenteng nakatingin sa akin. Daddy, what's wrong? Your face is covered with sweats. Luke asked while wiping away Inbay sweats using his both hands. Baby, Daddy needs to leave for now, okay? Someone needs Dicky help, nabubulol na ako buhat ng kabang aking nararamdaman ngayon. Sure, Daddy. I can't wait, he said and flashed me a smile. Marahan kong ginulo ang buhok nito at hinalikan ang noo, pagkatapos ay tumayo na. Mabilis akong tumakbo palabas ng mansyon at sumakay na sa kotse ko. Hindi ko na halos maipasok ang susi dahil sa matinding panginginig ng aking mga kamay. Nanlalamig ang aking mga kamay dahil sa takot. Kaagad na akong nagmaneho patungo sa hospital kung saan isinugod si Samantha. Pakiramdam mababaliw na ako, hindi na ako makakapag-isip ng maayos. Marami na ang gumugulo sa isip ko. This is all my fault. Why her? Bakit sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, bakit siya pa? Hindi ko na halos makontrol ang aking sarili at pati manibela ay mahirap nang kontrolin. Muntikan pa akong nabangga sa isang kotseng nakasalubong ko, ngunit hindi ako nagpatinag. Wala akong pakialam, kailangan ako ni Samantha. Pakiramdam ko tuloy ay naglaho lahat ng galit ko sa kanya. Wala na, susuko na ako. Alam ko naman na simulat sa pool mananalo at mananalo talaga ang pagmamahal ko sa kanya. Nang marating ko na ang ospital, kaagad akong bumaba sa aking kotse at mabilis na tumakbo sa loob. Lumapit ako sa gilid kung saan pwede akong magtanong. Miss, about the patient who rushed here a while ago. Where is she? Halos malunok ko na lahat ng sinasabi ko dahil sa kabang nararamdaman. Napansin ko naman ang pagkunot ng noo nito. You mean the woman who was hit by his truck? Kasalukuyan po siyang nasa emergency room ngayon, sir. Tuluyan nang nanghina ang aking katawan nang marinig ko ang mga sinabi nito. Where is that fucking emergency room? I almost shouted. Sundan niyo lang po ang daan na iyan at makikita niyo, hindi ko na ito pinatapos at mabilis kong tinahak ang lugar na iyon. Oh, please. Not now. Hindi ko na halos mabilang ang mga taong nasangga ko. Minsan nga ay hindi na ako humihingi ng tawad sa mga ito. Malayo pa man ay kitang-kita ko na ang pulang ilaw na nanggagaling sa isang pinto. Nakaupo malapit sa pintuan ang mga pamilyar na imahe. Napansin siguro nila ako kaya nakatingin na silang dalawa sa akin, habang ako naman ay nagmamadali at hinihingal na tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hey Joel, sinalubong ako ng ina ni Samantha habang pugto ang mga mata nito. How is she, tita? I asked. She is currently inside. Sabi ng doktor ay nasa critical ang kanyang kalagayan. Hindi ko kakayaning makita ang anak kong nakaratay at walang malay, mas lalo pa itong umiyak. No, Samantha can get through all of these. She is brave, alam kong kakayanin niya ito, tita. I encouraged. Maging ako ay nasaktan rin sa nangyari, gusto kong sumalampak sa sahig at magwala, gusto kong pumasok sa loob at tingnan ang mahal ko, ngunit pinipigilan ko lang ang sarili ko. Kasi alam kong lalaban siya. I saw Mr. Santiago sitting near the emergency room. Nakatukod ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod habang nakayuko at tila may malalim na iniisip. Napabuntong hininga na lamang ako. Alam ko namang galit pa rin ito hanggang ngayon sa akin. Nakakahiyang iharap ang pagmumukhang ito dahil sa mga pagkakamaling nagawa ko noon sa kanila, kaya lumayo ang loob ng anak nila sa kanila. Naaalala ko pa ang mga araw na iyon, kung kailan mas pinili ako ni Samantha kaysa sa kanyang mga magulang. Pinaupo ko si Tita Mariel katabi ng asawa nito. Gusto kong saktan ang sarili ko. Ginawa niya ang lahat, mapasaya lang ako. But look what happened to her, siya pa ang nagdudusa. Umabot kami ng ilang oras doon hanggang sa tuluyan nang lumabas ang doktor galing sa emergency room. Kaagad kaming tumayo at lumapit dito. Palihim pa akong napasinghap nang makita ko ang mga dugo sa suot nitong surgical gloves na kasalukuyang hinuhubad niya. How's the daughter? Tatanungin ko na sana ang doktor nang maunahan ako ni Tito Eduardo.
Marahan kong hinahagod ang aking dalawang kamay sa aking suot na pantalon upang kumuha ng init galing doon. She is already fine, sir. But what happened to her is no joke. She got whiplash and also she is having an head injury. Her head was the most affected part, pasalamat na lang po tayo, at walang internal bleeding sa kanyang ulo, dahil iyon po ang mas delikado, pahayag ng doktor. Mr. and Mrs. Santiago. I am very sad to say, your daughter is suffering from comatose. She is unconscious and will not respond to voices, other sounds, or any sort of activity going on nearby. Her brain is functioning at its lowest stage of alertness. Akala ko ay maayos na ang lahat. Halos mawalan ako ng lakas nang marinig ko ang sunod nitong sinabi. Comatose? Does it mean I cannot hear her voice even just once? Pareho kaming nagulat nang marinig naman ang malakas pagsuntok ni Tito sa pader. Tita Mariel cried even more. Pakiramdam ko ay bumibigat ang aking balikat dahil sa kawalan ng lakas ko. Can we see her? Tita Mariel asked between her sobs. She is currently inside. Kasalukuyang binibihisa ng mga nurses ang pasyente, at maya-maya ay ililipat na ito sa kanyang kwarto, the doctor stated. I am very sorry, ma'am. But know that your daughter can survive. She is strong, tipid itong gumiti. Mahina akong tumango dito. Excuse me, he then added. Tumango lamang si tita kaya naglalad na ang doktor paalis. Napasabunot na lang ako ng buhok dito sa gilid habang iniisip ang bagay na iyon. No. She will wake up. Hindi totoo ang mga sinasabi ng doktor na iyon, baka nagkakamali lang siya. Ilang minuto ang makalipas at tuluyan nang lumabas ang mga nurse habang tulak-tulak ang stretcher kung nasaan nakahiga ang walang malay na si Samantha. Kaagad kaming sumunod sa mga ito, gusto ko manghawakan at yakapin ang mahal ko, ngunit natatakot ako na baka mas lalo pa itong masaktan kung gagawin ko ang gusto ko. Ipinasok nila si Samantha sa isang pribadong kwarto. Nakatitig lamang ako habang kinakabitan ng kung ano-ano si Samantha. May patient monitor pa sa gilid nito at dextrose na nakakabit sa kanyang kanang kamay. Nang matapos sila sa ginagawa ay tuluyan nang lumabas ang mga ito sa kwarto, kaya't naiwan kaming tatlo dito. Nakayakap lamang si Tito Eduardo sa kanyang asawa habang ako ay tahimik na nakatitig sa mahal kong nakahiga. Ang kanina'y mga luhang ayaw lumabas galing sa aking mga mata, ngayon ay sunod-sunod ng tumutulo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi ko ito hinawakan, bagkus ay tinitigan ko lamang ang bawat parte ng katawan nito. May bandage na nakapalibot sa kanyang ulo at namamaga pa ang kaliwang mata nito, tahimik akong umiyak. Pak! Pakiramdam ko ay kinukurot ang aking puso sa aking nakita. Hahawakan ko sana ang kanyang kaliwang kamay nang bigla ang bumukas ang pinto ng kwarto. Pareho kaming napatingin sa pinto. Iniluwa doon ang hinihingal at pawisang si Tristan. Namumuo na naman ang galit sa aking puso nang makita ko siya. Lumapit kaagad ito sa direksyon ko at itinulak ako paalis, lumapit ito kay Samantha habang nakasabunot ang dalawang kamay sa buhok nito. Samantha! I heard him whispered. Ayokong magsimula ng away, lalo na at naghihirap ang mahal ko. Kaya mas minabuti kong manahimik na lang dito sa gilid habang nakatingin sa lalaking iyon na nakaupo sa gilid ng kama ni Samantha. I'm very sorry if I came late, bulong pa nito habang hawak-hawak ang libreng kamay niya. Nanginginig na ako sa inis, ngunit sinikap kong manahimik na lang. Nakakainis lang dahil kung makapagsalita ito ay daig pa ang asawa. Pero kahit ganoon ay nakaramdam pa rin ako ng pagsiselos sa aking nakita. Pakiramdam ko tuloy ay mas komportable si Samantha sa kamay ng lalaking ito kaysa sa akin, kahit hindi ko naman makita. Marami pa itong binubulong sa kanya, ngunit wala na akong maintindihan. Sobrang hina ng boses niya na animoy sila lang ang tanging makakarinig. Lumapit ang mga magulang ni Samantha sa gilid nito. Napaigting ang aking panga nang mapansin ko ang malapit nitong mukha sa aking mahal. Kinuyom ko ang aking kamao, pinigilan ko ang aking sariling suntukin ito. Dahil alam ko namang wala akong karapatan sa kanya, ilang beses niya akong hinabol, ngunit tinulak ko lang ito palayo. Bago pa ako makasakit ay mabilis akong tumakbo palabas kwarto upang maiwasan ang posibleng mangyari. Ayokong magsakitan kami sa harap ni Samantha, ayoko. Dumiretso na lang ako sa rooftop ng hospital na ito at doon inilabas ang lahat ng galit na aking nararamdaman.
Pinagsuntok-suntok ko pa ang mga sementong pader doon, wala akong pakialam kung dumugo ang kamao ko. Nakakatawa lang isipin na ako ang may gawa ng lahat, ngunit ako lang rin naman ang nasasaktan. Naisip ko na naman ang kanyang mga hinanda para sa akin. Tak! Sa kaarawan ko pa, na sana'y pinakamasayang araw ko, ngunit naging isang bangungot pala. Pinakalma ko ang sarili doon. Makaraan ng ilang minuto ay bumalik ulit ako sa kwarto kung saan nandoon si Samantha. Hindi pa rin nakaalis ang lalaking iyon, nanatili lang sila sa ganoong posisyon. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang makakita ng 3 pulis sa silid na iyon. Nag-uusap lamang sila, kaya't naglakad ako at tumabi sa kanilang 3 upang makinig sa usapan. May dalang isang maliit na lalagyan ang isang pulis, samantalang ang isa ay dala ang bag na sa pagkakaalam ko ay kay Samantha. Mr. and Mrs. Santiago, wag na po kayong mag-alala. Nahuli na po namin ang driver ng truck na nakabangga sa kotse ng anak nyo, wika ng isang pulis sa gitna. Salamat po, tanging saad na lang ni Tita Mariel. Nga po pala. May nakuha po kaming ibang gamit bukod sa cellphone ng anak nyo. Heto po, inilahad ng isa ang maliit na lalagyan dito. Nakita lang po namin iyan loob ng kotse, hindi po namin alam kung ano ang mayroon dyan. Napatango na lamang sila sa sinabi ng pulis. Thank you for helping us. Sir Eduardo seriously said. Walang anuman. Aalis muna kami, paumanhin nito. Pagkatapos noon ay umalis na rin sila. Binuksan ni Tita Mariel ang lalagyan na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita niya ito ay napahagulgol ito ng pag-iyak at maya-maya ay tumingin sa akin. Tyrone, come here, pabulong nitong sabi. Sinunod ko naman ito. Sam made this bracelet for you. I remember when you're just in your 2nd year of marriage, and she made this for you. She told me everything, kung bakit hindi niya ito naibigay sa iyo. Pero alam niya namang magkakatsyempo siya at maibibigay niya rin ito sa tamang panahon, and now, here it is. At last, maibibigay niya na rin ang regalong iyan, nang hihinang sambit nito habang nilalahad ang maliit na bagay na iyon. Marahan ko itong kinuha sa kanyang mga kamay at binuksan. Inilabas ko kaagad ang bagay na iyon. Kulay itim iyon at may nakadisenyong itim na dahon na may nakaukit sa likod noon. Inilapit ko ito sa aking mukha upang mas mabasa ko ang nakasulat. T&F. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o iiyak sa nakita. This is the greatest gift have ever received. Nakakalungkot lang isipin na, hindi niya ito naibigay sa iyo ng personal. Para akong baliw na nakatitig sa bagay na iyon habang nakikinig kay tita. It's all my fault. I agonized. You're right. Wala sana siya dito sa kamang ito kung hindi dahil sa iyo. Kumulo naman ang dugo ko nang marinig ko ang boses ba iyon. Nang tiningnan ko ito, sakto namang nakatitig ito sa akin. Isang masamang tingin. Huwag kang makialam dito. Wala kang alam. I almost shouted. Tristan Hijo, please, napatigil naman ito nang magsalita si tita. Kung mag-aaway lang naman pala kasyo sa harap ng anak ko. Mas mabuti pang umalis na lang kayo, pareho kaming napatigil ng galit na nagsalita si tito sa gilid namin katabi si Tita Mariel. Bumigat ang aking paghinga. Sinikap kong pakalmahin ang aking sarili sa harap nila. Nakakatawa lang isipin na kung kailan umabot si Samantha dito, saka mo pa siya hahabulin at iiyakan, hindi makapaniwalang sambit nito. I wonder, what will going to be your reaction kapag dumating ang oras na malalaman mo ang pinagdaanan ni Samantha, habang ikaw ay nagpapakasaya na kung magalit ka ay parang ikaw pa ang mas nasaktan at nagdusa sa inyong dalawa. Iling-iling nitong wika. Naglakad ito palapit sa pintuan at lumabas na ng tuluyan. Naiwan naman akong tulala dito. Nakatingin lamang ang sina tito at tita sa akin na tila may gustong sabihin. Hindi ko dila maintindihan. Natapos ang buong gabi, ngunit nakaupo pa rin si Tyrone sa isang silya kaharap ang kama ng walang malay na si Samantha. Hindi nito namalayang 3:00 na pala ng umaga. Ayaw niyang umalis doon, ayaw niyang iwanan si Samantha at baka magkarnalay ito at hindi man lang niya mabantayan. Paminsan-minsan din itong ipinipikit ang kanyang mata dahil sumasakit ang bawat sulok doon. Aminado itong nagmukha siyang baliw kagabi simula noong mahawakan niya ang regalong ibibigay sana ng kanyang asawa. Itinaas nito ang kanang kamay kung saan nakasuot ang bracelet na bigay sa kanya ng asawa.
Namamasa na naman ang kanyang mga mata. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari kay Samantha. Pinunasan kaagad nito ang mga butil ng luhang pilit na kumakawala galing sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilipat sa tulog na si Samantha ang atensyon nito. "I'm so sorry, Sam," he whispered unconsciously while staring at her face. Nakatitig lamang ito sa maamong mukha ng asawa habang hinihimas ang kamay nito nang bigla niyang maramdaman ang malakas na pag-vibrate ng cellphone niya na nasa kanyang bulsa. Inilipat kaagad nito ang kamay at kinuha sa bulsa ang cellphone. Tumayo kaagad ito galing sa upuan at maglakad patungo sa gilid ng kwarto upang sagutin ang tawag. Alam niyang inutusan na naman ng anak nito ang kasambahay nilang tawagan siya. "Hello, Daddy," isang matinis na boses ang nagpagising sa kanyang natutulog na kalooban. Umangat ang mga sulok ng kanyang labi sa narinig. "Hey, baby, good morning," nakangiting saad nito sa anak. Nanghihina ang katawan nito sa di mawaring dahilan, kaya't sinikap nitong maging masigla upang hindi mahalata ng kanyang anak. "Where are you, Daddy? I already missed you. I want to see you," pasigaw na saad ng anak nito. Malalim na huminga si Tyrone nang marinig ang sabi ng anak nito. Nais niyang sabihin ang kalagayan ng kanyang ina ngayon, ngunit natatakot siya. Natatakot siya at baka kapag nalaman ito ni Luke ay magagalit ito sa kanya dahil sa paglihim nito. "Don't worry baby, uwi ako mamaya." "I missed you too," said Tyrone. "Yehey! Daddy, did you enjoy the surprise that we have prepared for you?" his son asked in curiosity. Yes, baby. I really did, thank you for that." Namimigat ang mga talukap ni Tyrone habang kausap ang anak. He felt sleepy. "You're always welcome, Daddy," his son replied. "Baby, can I end this call? Someone called me. Promise to be there at exactly 10, okay?" Sumunod naman kaagad ang anak nito. Mabuti na lang talaga at masunuring bata si Luke. Gustuhin man niyang makausap pa ito ng mas matagal, ngunit hindi niya na talaga kakayanin ang antok na kanyang nararamdaman. Naglakad ito pabalik sa upuang inuupuan niya kanina at tiningnan ang asawa upang suriin kung may mga senyales ba itong ibibigay na gigising na siya. Ngunit ganoon na lang rin ang kanyang pagkadismaya nang makitang wala itong kahit isang pagtugon man lang. Napabuntong hininga na lamang ito at marahang yumuko at ipinikit ang kanyang mga mata upang umidlip. Namamag-asa itong hindi totoo ang sinasabi ng doktor. Alam gigising ang asawa niya, hindi niya kakayaning makita ang mahal sa ganitong kondisyon ng matagal. Tuluyan ng nilamon ng antok si Tyrone. Hindi nito namalayang nakarating na pala ang mag-asawang Santiago upang sana ay papalit sa kanya. Ganoon na lamang ang kanilang naramdamang pagkaawa dito nang makitang bagsak ang katawan niya habang natutulog at halatang pagod na pagod. 6:00 na ng umaga nang magising si Tyrone. Naalimpungatan ito sa mga boses na nag-uusap. Mahina pa itong napadaing nang makaramdam ng sakit sa likurang bahagi ng kanyang leeg, marahan niya itong hinilot-hilot. Habang ang isang libreng kamay niya na natiling nakahawak sa kamay ni Samantha na tila doon kumukuha ng lakas. Nangangalay man ang lieg, ngunit nagawa pa rin itong iangat ulo nito upang tingnan ang kasalukuyang natutulog na asawa. "Gising ka na pala, Hijo," rinig nitong sambit. Napalingon ito sa nagsalita. "Oo. Good morning po, patawad po kung nakatulog ako." Tumayo ito galing silya at inayos ang sarili. "No, it's fine. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo, pwede ka namang umuwi muna," suhestyon ni Mariel dito. "No, I'm alright." "Hindi ko na po kailangang umuwi, tita," sagot kaagad nito. "Kailangan ka ng apo ko doon. Besides, Tristan is on his way here already." Wika naman ni Mariel na ikinakulo ng dugo niya. Narinig niya na naman ang pangalan ng lalaking iyon. "We don't need him here." Naiinis man ito, ngunit sinikap pa rin itong maging casual sa harap ng mga magulang ni Samantha. "Maybe we don't need him, but Samantha does and I am sure she is." Tito Eduardo interrupted. "It feels like a knife that repeatedly stabbing him." Noong mga nakaraang taon ay si Tristan ang naging sandigan ni Samantha sa lahat ng mga problemang pilit na sumisira sa anak ko. They became friends, well best friends to be exacted. "So how dare you conclude that Divi Princess doesn't need him?" Wika pa nito. Hindi nito magawang tumingin sa ama ni Samantha. Is he trying to hurt Tyrone's feeling? Kung iyon man ay sobrang nasasaktan na ito.
Gusto niya nang patigilin ito sa pagsasalita, dahil bawat letrang lumalabas sa bibig nito ay tila milyon-milyong mga kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Habang nakayuko ito, rinig na rinig niya ang madiin na pagbulong ni Mariel sa kanyang asawa at tila batang pinapagalitan ng kanyang ina. Ayaw nitong magmukhang mahina sa harap ng ama ni Samantha. Kaya't hindi niya ipinahalatang nasaktan ito sa mga sinasabi niya. I'm sorry, mahina nitong bulong. Naghari ang nakaksbinging katahimikan sa loob ng kwartong iyon na tila mahigpit na ipinagbabawal ang pagsalita. Iniangat nito ang kanyang paningin at masiglang tiningnan ang mag-asawa. Excuse me po. Lalabas lang muna ako, magpapahangin lang po, tila walang nangyaring sambit nito sa kanila. Mabilis itong naglakad papalabas ng kwarto at mabilis na tinahak ang rooftop ng ospital. Heto na naman siya, dumiretso na naman dito upang ilabas ang hinanakit na nararamdaman. Itinukod nito ang mga siko sa semento. Nasa panghuling palapag ito ng ospital kaya't kitang-kita nito ang buong tanawin sa ibaba. Bakit kung makaakto ang ama nito ay parang siya pa ang nang iwan sa anak nito? May nagawa ba itong mali? May hindi ba siya alam na tinatago nila sa kanya? Leon ang mga tanong na pilit na tumatakbo sa kanyang isipan sa mga oras na iyon. Pakiramdam tuloy nito ay wala siyang kakampi. Nagsiselos siya. Naiinis siya sa sarili, sobra. Kung sana ay hindi ito nagmatigas, edi sana ay hindi mahahantong ang lahat sa ganito. Hinayaan nitong bumuhos ang kanyang namumuong mga muha sa kanyang mga mata. Napasuntok ito sa semento nang maisip niya ang mukha ng lalaking iyon habang kasama si Samantha. Hindi na nito naramdaman ang sakit na dulot ng kanyang pagsuntok sa bagay na iyon. Ang lalim naman po yata ng iniisip niyo, isang boses ang nagpagulat sa kanya. Kaagad itong pinunasan ang kanyang mga luha at kunot noong nilingon ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Mag-isa lang ito at walang kasama. Ang mas ikinagugulat nga lang nito ay nakaupo ito sa wheelchair niya at wala man lang kasama. Hindi ito nakapagsalita at nakatitig lamang sa nakangiting dalaga sa harap niya. Bata pa ito at sa tansya nito ay nasa edad 15 o 17 anyos pa ito. Why are you here? Where is your guardian, kid? Tanong pa nito habang nakakunot ang noong nakatingin sa dalaga. Umiti lamang ito, nasa loob sila. Ayoko kasi silang mapagod, and for your information, I am already 17 years old para tawagin mong bata, asigaw pa Jitong saad na tila nainis. Palihim namang napatawa si Tyrone sa inasta nito. She acted as if she is strong well in fact that she is really not. Disay looking at her face, nakangiti nga ito, ngunit halata sa mga mata nito ang panghihina. Whatever. You should go back to your room. You are not safe here, he simply stated. Isa gusto ko dito Kaya ko naman po ang sarili ko, kaya anong problema? Saka akin naman po itong katawan ko, kaya ako ang mas nakakaalam kung kakayanin ko o hindi, mahaba nitong sagot dito. You're unbelievable. Hindi makapaniwalang sambit nito at inis na tinalikuran ang babae. Maya-maya ay narinig nito ang pagbuntong hininga ng dalaga at ang ingay ng wheelchair nito na papalapit sa kanyang kinatatayuan. Kuya, bakit nga pala kayo na parito? Rinig nitong tanong ng dalaga. It's none of your business, walang tingin-tinging sagot nito. Yit said, imposible namang nakitambay ka lang po dito sa ospital. Siguro ay may nandito ang kaibigan mo po, she asked. No, he simply answered. Sino po? Tanong na naman nito. My wife, he answered. Bakit po siya nandito? May sakit din po ba siya? She again asked. Nope. Bakit po? Gusto na nitong paalisin ang batang ito dahil sa kakulitang taglay nito. Napayuko na lamang ito habang nakatukod pa rin sa semento at nakatingin sa malayo. She got into accident. Nang sabihin niya ang mga katagang iyon ay may kung anong kumirot sa kanyang puso. Nako, alam kong kakayanin niya po iyan. Aksidente lang naman po iyan, malakas po siya. Kaya, boom! Talbog, malakas nitong saad na nagpangiti kay Tyrone. Ang kulit mo, he commented. Salamat po, sagot pa nito at humagikik ng tawa. Anyways, Belly, are you here? Ngayon ay pagkakataon na naman nito ang tanungin ang bata. Naglaho ang kanina ay napakalapad ng ngiti nito at napalitan ng kalungkutan, ngunit maya't maya ay ngumiti ulit ito. May sakit po kasi ako, she answered cheerfully.
Napakunot ang noo ni Tyrone. Anong sakit? Tanong nito. Stage brain cancer po, she answered. Napatigil naman ito sa pagmuni-muni dahil sa narinig. Bakit parang nasasaktam siya nang marinig niya iyon? Napatingin ito sa bata. Hindi pa rin nawawala ang ngiti nito sa mga labi, ngunit ang mga mata nito ang nagpapakita ng katotohanan, nahihirapan siya. Hindi nga lang kapanipaniwala na may sakit ito. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko naman po kayo hahawaan, napatawa pa ito sa sariling sinabi. How come? How come you're still smiling despite of what you really felt? He unconsciously asked. Naku po. Siyempre, I am strong. Kahit anong sakit man ang dumapo sa akin, lalaban at lalaban po ako, pagmamalaki nito. Napangiti si Tyrone sa sinabi nito at inangat ang kanyang kamay upang hawakan ang buhok ng bata. Marahan niya itong ginulo. You're such a brave kid, he complimented. You should go back to your room now. Your parents must be worried, hindi naman tumanggi ang dalaga bagkus ay tumango pa ito. Sinimulan na nitong itulak ang salumpong inuupuan ng bata upang ihatid ito. Habang abala sa pagtutulak si Tyrone, si Panay kwento pa ang dalaga sa kanyang buhay noong wala pa itong sakit, nakaramdam tuloy ng matinding pagkaawa si Tyrone, ngunit hindi niya ito pinapahalata. Is this your room? Opo, salamat po sa paghatid, masayang sambit nito. No worries, he answered. Yes, the way po, ako nga po pala si Sheena. Inilahad nito ang kanyang kamay na tila inaalok na makipagkamayan si Tyrone. Tyrone, saad nito at walang pagdadalawang isip na hinawakan ang kamay na iyon. Nice to meet you po, kuya. I hope to see you again, she said. Ngiti na lamang ang itinugon nito at marahan ginulo ang buhok niya. Nakabalik si Tyrone sa kwarto ni Samantha. Nang hawakan nito ang seradura ng pinto ay narinig niya ang mga boses na nag-uusap sa silid. Binuksan niya kaagad ito. Isang pamilyar na babae naman ang nag-agaw ng kanyang atensyon, namumula pa ang mga mata nito na parang umiiyak. Nasa gilid naman nito si Tristan. Joy, pabulong na sabi ni Mariel dito. Right. Her name is Joy. Siya iyong matalik na kaibigan ni Samantha na sabi pa nito ay nakasama niya simula pagkabata. Excited pa naman akong umuwi dito sa Pinas para isurprise siya. Nakakainis ka naman, Sammy, rinig nitong sambit ng dalaga habang hinihimas ang kamay ni Samantha. Nakatingin lamang ito sa kanila na tila nanonood ng telebisyon. Isang hangin lamang doon si Tyrone na tila hindi nila makita. Bakit kasi hindi ka nag-ingat? Pinagalitan pa nito ang tulog na katawan ng kanyang kaibigan. Joy, calm down. Baka mag-alala pa si Samantha sa'yo. Pagpapatahan ni Tristan dito. Nag-aalala lang naman kasi ako eh. Okay lang sana kung simpleng injury lang sa paa o sa kamay ang natamo niya. Pero sa ulo niya, delikado Tristan. Delikado lalo na't kagagaling lang niya sa... Lele, calm down. Tristan cut her words. Napuno naman ng katanungan ang isip nito. Pakiramdam niya ay nabitin siya. Gusto niyang marinig ang buong sasabihin ni Joy, ngunit pinutol lamang ito ni Tristan na tila may tinatago sila. Anong mayroon? Anong sinasabi nilang delikado? Kagagaling sa saan? Leon ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isip, gusto niya ng mga sagot sa tanong na iyon. Anong mayroon kay Samantha? May nililihim ba kayo? Hindi nito na malayang lumabas na pala ang mga iyon sa kanyang bibig. Sabay silang napatingin sa kanya na tila nakakita sila ng taong posibleng papatay sa kanila. Binigyan niya lamang ito ng isang naguguluhang tingin. Nagkatinginan sina Joy at ang mga magulang ni Samantha na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata. Kailangan niya na pong malaman. I think this is the right time for him to know everything. I felt sorry for Samantha, but her sacrifices was too much to take. Pinunasan nito ang luhang lumalakbay sa kanyang mga pisngi. Are you sure about this, Hija? Hindi sumagot si Joy dito, bagkus ay tumango lamang ito at inilipat ang paningin kay Tyrone na ngayon sinasalakay na ng kaba. Nanlalamig ang kanyang katawan na para bang may malaki itong kasalanang nagawa. He needs to know everything before it's too late, pabulong nitong sabi, ngunit rinig na rinig naman ng mga tenga niya. Hindi niya maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga ito. He needs to know everything before it's too late. Matapos niya iyong sabihin ay nagsitinginan ang mag-asawa na para bang nagdadalawang isip sa kanilang magiging desisyon.
Matapos ang mahabang katahimikang iyon ay tahimik silang lumabas sa silid kaya naiwan kami ni Joy sa loob. Nakatitig lang ako sa natutulog na mahal ko habang ramdam ko naman ang tingin ni Joy sa akin. Honestly, I am packing confused about everything. I heard her sighed. Sa simpleng gawin niyang iyon ay nagrambulan na ang aking buong sistema dahil sa kabang nararamdaman, hindi ko maintindihan kung bakit. Mahal mo ba talaga si Samantha? I heard her ask. I really don't, wala sa sariling sagot ko dito. Mahal mo naman pala. Pero bakit hinayaan mo siyang maabot sa ganito? Galit pa nitong sigaw sa akin. As don't understand what she is trying to say, but stop myself from talking. Inilipat ko ang aking paningin, nakita ko ang galit at hinanakit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Maya-maya ay nag-iwas ito ng tingin at tahimik na naglalakad habang marahang hinahaplos ang kanyang braso. Sa tingin ko naman, kilala mo na ako, panimula nito. Hindi ako sumagot dito. Yes, I knew her. I am Samantha's friend. If my name is Joy, she added. Hindi ko ito sinagot, nakatitig lamang ako sa mga pasa sa mukha ni Samantha. Humugot ito ng isang malalim na hininga bago magsimulang magsalita. Naaalala ko pa noong high school pa lang kami. We became friends because of our almost the same personalities. Akalain mong walang problema si Samantha dahil sa palagi siyang nakangiti, nagsimula na itong magsalita. Bumalik ito sa posisyon nito kanina at umupo sa gilid ng kama ni Samantha. But then suddenly, I have to transfer to another school dahil si Auntie lang ang tanging may kayang makakapag-aral sa akin. Kaya, I have no other choice. Since we promised naman na magkikita kami sa tamang panahon, she continued. Tahimik lang akong nakikinig sa kanya. Several years after, I came back here in Manila para makapaghanap ng trabaho at makabawi ako sa auntie ko. Kung sinuswerte nga naman, nakahanap kaagad ako ng trabaho. Iyon ay ang kumpanya ni na Tristan, she then smiled. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga. At sa mga taon ding iyon ay nagtagpo ulit ang landas namin ni Sammy. I really do miss her. But something isn't right as I looked at her face, para bang may kulang, her forehead seized. But then realized, it was her smile. Ewan ko, pero siguro ay nakasanayan ko na ang malasikat ng araw niyang ngiti. Hindi ko pa naman kasi alam na kasal na siya sa mga panahong iyon. She really changed, dagdag pa nito at inilipat ang tingin sa natutulog na si Samantha. Marahan nitong inilakbay ang isang kamay sa kanang kamay ni Samantha upang hawakan ito. Alam mo, ang swerte mo at minahal ka ng isang katulad ni Samantha. Bihira lang na kasi makahanap ng ganitong klaseng magmahal na babae. Sa bawat mga salitang lumalabas sa bibig niya ay tila kutsilyong isa-isang tumutusok sa aking puso. Pero ang malas lang ni Samantha at sa lahat ng lalaki sa mundo, ikaw pa ang minahal niya. Nabingi ako sa sinabi niya. Parang may biglang sumabog sa ilalim ng aking tenga at lumalakbay patungo sa ulo ko. Ganoon ba talaga ako kasamang tao? Sobra na ang ginagawa niyang sakripisyo para sa iyo, Tyrone. She even sacrificed her life for you and your son's own happiness. Napatigil ako sa sinabi nito. Don't fucking understand what she's trying to say. Anong? She was hurt. She almost died because of that damn sacrifice. I even insulted her for not using her intelligence. Nagpakatanga siya, napansin ko ang pasimpleng pagsinghot nito. Nalinis na ako. Wala akong maintindihan sa kanyang mga sinasabi, naguguluhan ako. Don't understand, nanginginig ang mga labi ko sa di mawaring dahilan. Pakiramdam ko ay mayroon akong gustong malaman na hindi ko naman alam kung tungkol saan. Gusto mong malaman ang lahat, tanong nito. Tumango lamang ako bilang sagot. Sa pagtugon kong iyon, narinig ko na naman ang malalim na buntong hininga nito. That day before we knew that she is pregnant. She was diagnosed with brain tumor. I was froze for a second when finally her word sinks in. Hindi ko magawang makapagsalita nang iinit ang bawat sulok ng aking mga mata. Inilipat ko ang paningin ko kay Samantha, Jive face twisted in pain. I wanted to shout. Gusto kong manira ng gamit, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ko magawang maglabas ng emosyon, gusto kong umiyak, ngunit ayaw ng aking mga mata. Gusto kong lumuhod, ngunit hindi sumasang-ayon ang aking katawan. I was just standing there, staring at the wife, emotionlessly. Bakit?
Bakit niya nagawa ang mga ito? Bakit niya napiling ilihim sa akin ang mga ito? Wala ba siyang tiwala sa akin? Alam ko ang iniisip mo, Tyrone. Kaya I'm telling this to you, she trusted you so much more than herself. Maging ako rin ay nagtaka kung bakit niya piniling ilihim iyon sa iyo. Siguro ay nanghihinayang siya gayong masaya ka at dumating sa buhay niyo ang anak niyo. As I looked at her face, I can feel how sincere she is to her words. So all this time, it was my fault. I'm not even packing aware. I aggressively gripped Jinvy's hair in frustration. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako. Naiiyak ako na naiinis na ewan. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. I felt sorry for not keeping Jinvy promises to her. Pero kailangan, ayokong kimkimin niya ang mga ito habang buhay. Ako na ang nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Gusto kong magising siya sa kanyang pagiging martyr, pagiging masokista, pasigaw pang sambit nito kasabay ang pagtulo ng kanyang mga luha. And all of a sudden, memories flashed through Ella's head. Unti-unting bumibigat ang aking paghinga, ngunit nananatili pa rin ang malamig kong ekspresyon. Kinuyom ko ang aking mga kamao upang mapigilan ang aking sarili. Pack myself. Bakit hindi ko napansin ang mga pagbabagong iyon sa kanya? It's obvious in the first place. Ako lang talaga ang tanga para hindi mapansin ang mga iyon. Excuse me. I whispered and then stormed out in the room. Mabilis akong tumakbo palabas ng ospital at dumiretso sa parking lot upang kunin ang kotse ko. Nang makapasok na ako ng tuluyan sa kotse, doon na tuluyang bumuhos ang mga luha sa mga mata ko. Dahil sa galit ay nasuntok ko pa ang manibela ng kotse, hindi ko na ininda ang sakit ng aking kamay at kung mapano man ang kotse. Isinandal ko ang sarili sa upuan dahil sa panghihina. I felt worthless. Hinayaan ko pang magdusa si Samantha sa mga kasalanang hindi niya naman talaga ginawa. Pinaharurot ko kaagad ang kotse at nagtungo sa isang bar. I need 2 bottled hard liquor. I stated. Sumunod naman kaagad ang bartender at nagsimula ng kumuha ng 2 bote ng alak at isang baso. Maya-maya ay inilagay na nito ang aking order sa harap ko. Bagsak balikat ko itong binuksan, pagkatapos ay nagsimula na akong magsalin sa baso. I'm sick and fucking tired of all this shit. Hindi ako tumigil sa pag-inom, minsan nga ay yung mismong bote na ang iniinom ko. Hindi ko na pinapansin ang mga taong tumitingin sa akin. The hell care with them. Nagsimula na akong malamon ng alak at hindi ko na maramdaman ang aking sarili, ngunit isa lang ang patuloy kong iniisip, si Samantha. Akala ko ay makakalimutan ko pansamantala ang lahat, ngunit hindi pala. Nasa gitna pa ako ng aking pag-iisip nang may biglang humawak sa aking kanang balikat at marahan iyong minamasahe. Napapikit ako sa naramdaman. Hi, a woman from and my back seductively greeted me. Hindi ko ito pinansin at patuloy lang sa paglagok ng alak. Tumigil ito sa ginagawa at lumipat sa upuang katabi ko, ay mas tanaw ko na ang kanyang imahe. She is wearing red scandalous revealing dress that can get men's attention. Parang may problema ka, may help you. Pabagal nitong tanong kasabay ang paglakbay ng kanyang isang kamay sa aking braso at hinimas-himas ito. Dahil sa hindi ko pagpansin dito, tumayo ito at lumapit sa akin. Lumakbay na naman ang mga kamay nito sa aking dibdib habang nakatitig sa akin na para bang may gustong ipahatid na mensahe. Gusto ko sanang paalisin ito, ngunit naramdaman ko ang kanyang isang kamay sa aking perlas na silangan na ikinatuliro ko. Pasimple kong ipinikit ang aking mga mata sa sensasyong dala ng kanyang kamay. Hindi ko na namalayang naglakbay na pala ang aking kamay sa likuran nito at pinanggigilan ang kanyang pang-upo. Oh! I heard her moaned. Kalaunay tuluyan na akong nawala sa aking sarili buhat ng maraming nainom na alak at sa biglaang paghalik sa akin ng babae. Tinugon ko ito, she's indeed prostitute. She knows how to pleasure men. Habang naghahalikan ay tumayo ako galing sa stool at dinala ito sa isang sulok ng bar upang doon ipagpatuloy. She continued massaging my manhood. Mahabang halinghing nito nang maramdaman ang aking kamay sa kanyang mga dibdib. I want to pack you so badly, Kitse. I whispered between our kisses. Nang iinit na naman ang aking katawan, and I guess I have to follow what the body needs. Tyrone. Folk. Mrs. Cole.
Biglaan kong naitulak ang babaeng kahalikan ko nang maalala ko si Samantha. Napadaing ang babae lalo na't may suot itong heels. Ah, yak! I hissed. Iniwan ko itong nakaupo sa sahig, tumalikod kaagad ako at naglakad papalayo habang madiing pinahiran ang aking mga labi. Hey dude, what the heck do you think you're doing? Habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig ng isang boses na nakasunod sa akin. Maya-maya ay inabot nito ang aking balikat at ipinaikot paharap sa kanya. Hindi ko inasahan ang sunod nitong ginawa, kaya hindi ko kaagad nasangga ang biglaang pagdapo ng kamao nito sa aking mukha. What the fuck? Galit kong sigaw. Muntikan pa akong matumba dahil sa kawalan ng lakas. Galit ko itong tiningnan. The fuck is he doing? Ang kapal ng pagmumukha mong mamulak ng babae, sigaw nito na ikinakulo ng dugo ko. Ano bang pakialam mo ha? Pabalik kong sigaw dito at malakas itong tinulak. Hindi mo na sana dinamay yung babae sa kabaliwan mo. Didn't let him finish his words, inambahan ko agad ito ng suntok. Huwag kang ang mangialam, napalakas ata ang aking pagsuntok kaya't kitang-kita ko ang pagputok ng mga labi nito. Lumapit ka agad ito sa akin at itinulak ako ng malakas dahilan upang tuluyan akong matumba. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang lapitan ako at sunod-sunod na suntukin. Marami na ring mga tao ang nakapalibot sa amin at nagbubulong-bulungan, ngunit hindi ko na magawang magmulat ng mga mata dahil namhihina na talaga ako. Narinig ko na lang ang isang sigaw ng tao at pagtulak nito sa taong sumuntok sa akin, pagkatapos noon ay tuluyan na akong nilamon ng antok. Hindi po namin alam. Basta ay biglaan na lang po siyang umalis kanina, pagkatapos ay tinawagan na kami ng staff ng bar, na alimpungatan ako nang makarinig ako ng mahinang mga boses. Napadaing ako nang sinubukan kong igalaw ang aking ulo. Tyrone, nagulat pa ako nang mabilis na lumapit sa akin si Mommy at tinulungan ako sa pagtayo. Pak! What happened? Madiin kong tanong habang hinihilot ang aking ulo. Magsasalita na sana si Mommy nang naunahan ito ni Joy na nasa likod lang nito, tumawag sa amin ang staff ng bar na tinuluyan mo. Sabi nila ay gumawa ka daw ng gulo doon, pagpapaliwanag nito. Tyrone, ano na naman ba iyang pinasok mong gulo? Pagalit na tanong ni Mommy sa akin na ikinatahimik ko. Hindi ko na lamang ito sinagot at nag-iwas ng tingin. Ayusin mo yung sarili mo. Paparating na ang anak mo, lumabas lang sila sandali ni na Mariel, dagdag na lamang nito. Ano bang ginagawa ko sa sarili ko? I'm just doing things more miserable. Dagdag lang ako sa problema. Ikaw, Samantha? I unconsciously ask. She's fine. Wala pa ring signs na magkakamalay na siya, answered Joy. Bumagsak naman ang aking dalawang balikat sa narinig. Naalala ko na naman ang mga sinabi niya kanina. Sabay kaming napalingon sa pinto nang marinig namin ang pagbukas nito. Iniluwa doon ang anak ko kasama si Tita Mariel habang may dalang supot. Nang makita ko nito ay kaagad na tumakbo papalapit sa akin ang anak ko at mahigpit akong niyakap. Hinalikan ko ang noo nito bago yumakap pabalik. Daddy, yure awake, masayang sambit nito sa pagitan ng aming yakap. God, what have I done? I'm so sorry, baby. I whispered. Well, Daddy, the son asked innocently. Umiling na lang ako dito at mumiti habang ginugulo ang malagong buhok nito. Nothing, saad ko na lang. Daddy, what happened? Bakit may bandage ka po dito? Itinaas nito ang munting kamay at marahang hinaplos ang aking noo. Doon ko na lang namalayang may sugat pala ako doon at iba pang pasa sa mukha ko buhat ng malalakas na pagsuntok ng bastardo kanina. Nothing, baby. Nahulog lang ako kanina sa bed habang natutulog ako, palusot ko na lamang. Ramdam ko ang mga matang nakatitig sa amin. Ish! You should have called me to sleep beside you here, wait. Where did you sleep po? Nawala ang mga ngiti sa aking labi nang tanungin ako ng anak ko. Nag-iwas ako ng tingin dito at tiningnan ang mga tao sa likuran ng anak ko. Binantayan ko kasi si tita sa mo baby, naputol ako sa pagsasalita nang marinig ko ang pagsinghap nito. Tita Samantha. Where is she po? May see her. I already miss her, he exclaimed in excitement. Baby, she's not feeling well. I almost whispered. Pak! Paano ba ako makakakuha ng magandang tiyempo para sabihin sa kanya ang patungkol sa totoong ina niya?
Hindi ko nga kayang sabihin sa kanya ang nangyari kay Samantha. I saw a hint of disappointment in his eyes. May I see her, Daddy? Please, he pleaded. I sighed. Yes, you can, but not now, baby. But Kevin, Daddy. I'm not yet ready. Gusto ko sanang isagot sa kanya, ngunit nawalan lamang ako ng lakas na magsalita. I'm not feeling well too, baby. Can you sleep beside, Daddy? Paglalambing ko na lang upang makalimutan niya ang mga iyon. Sure, masayang sagot nito na nagpangiti sa akin. Inalalayan ako nitong humiga sa kama, pagkatapos ay sumunod naman ito. Hindi naman talaga totoong masakit ang katawan ko, ngunit kung ito lang ang tanging paraan para maiwasan ko ang bagay na maaaring ikagalit niya sa akin, gagawin ko. Natatakot ako na baka pag sinabi ko ang totoo ay malayo ang loob ng anak ko sa akin. Natatakot ako at baka magalit siya dahil sa paglihim ko. Niyakap ng anak ko ang aking lieg at masuyong hinalikan ang aking mga sugat sa mukha. Oh God, how lucky I am to have my son. Makalipas ang ilang mga oras ay nakatulog na ang anak ko. Nakatitig lamang ako sa kanya buong oras at inaakala nito'y nakatulog na rin ako. Hinalikan ko ang kanyang noo bago tumayo galing sa kama. Naiwan na lamang si Mommy at Joy sa loob ng kwarto. Umalis na muna si Tita Mariel dahil pupuntahan niya si Samantha sa kabilang kwarto. Naglakad-lakad lamang ako sa loob ng kwarto at di alam ang gagawin. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Tyrone, is there any problem? I heard my mom ask. Iniling ko na lamang ako aking ulo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I whispered as I stared at my son's face. Tyrone, pwede ba at umupo ka muna? Kami ang nahihilo sa ginagawa mo, itireklamo naman ni Joy na katabi si Mommy sa upuan. Tumigil na lamang ako sa paglalakad at nanatiling nakatayo doon. Mababaliw na ako. I'm scared that my son might despise me for doing those things. Natatakot kong wika. I heard them both sigh. Son, Luke needs care from a mother. Lalo na't alam niyang buhay ang kanyang ina. Mommy calmly said. I know, Mom. But I'm packing scared. Natatakot ako na baka magalit ang anak ko sa akin. I replied. Then, hanggat maaga pa, sabihin mo na sa kanya. Alam kong hindi siya magagalit, mabait na bata ang apo ko. He will understand your situation. Tumayo si Mommy galing sa kanyang pagkaupo at lumapit sa akin. How? Pinigilan ko ang sarili kong lumuha. Sabihin mo sa kanya ng paunti-unti. Huwag mo siyang biglain at baka masaktan siya, Mom replied. Samantha is itching to be with her son since before. Joy added. Don't know how, sagot ko na lang. Samantha looks so close with Evie apo, and I think hindi tayo mahihirapang sabihin sa kanya ang totoo, saad ng aking ina. Magsasalita na sana ako nang makarinig ako ng isang ingay na nanggagaling sa gilid namin. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makitang nakatitig ang anak ko sa direksyon namin. What truth? Luke asked. Nagsimula na namang sumalakay ang kaba sa aking buong sistema nang marinig ko ang tanong niyang iyon. Son.